Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sa awitin ng papuri. Tunay nga po tayo ay sa iba't ibang kaparaanan ay sumasamba. Naiiba na nga marahil ang ating panahon, maging ang mga pamamaraan, gayunpaman ay sumasamba tayo sa Espiritu at sa katotohanan. Isang Diyos, nagbagamat hindi natin nakikita, ay ating nararamdaman at nakakasama. Sa pagkakataong ito ay ating pag-aaralan ang tungkol sa tatlong magkakaibigan. At ito ay natala sa dalawang talata ng Lucas 11. Kayo po ba? Meron po ba kayong tatlong kaibigan o dalawang kaibigan na nagsasabi anong kayang klaseng kaibigan mayroon ang nag-i-exist? Ang isang uri daw ng kaibigan, kung ito'y halintulad sa tatlo, ay friendship of utility o utility friendship. This exists between you and someone who is useful to you in some way. So siya po ay merong pakinabang sa iyo. Pangalawa ay friendship of pleasure. This exists between you and those whose company you enjoy. So, emotionally, tayo ay masaya na kasama siya. At pangatlo, friendship of a good are based on the mutual respect and admiration. So, kung ating titingnan, lahat naman ito ay depende sa tumitingin kung pangit ba o hindi. Depende sa tinatawag na orientation o values formation na meron ang isang tao. Some of them maybe iisipin natin ay bakit masyado kang nakikipagkaibigan sa mga magaganda lamang. So by nature, totoo namang lahat ng tao gusto naman ng maganda. At gusto yung masaya. Gusto yung talagang nagbibigay ng sigla sa atin. Sino ba talaga ang nagnanais sa isang tao o kaya isang uri ng relasyon na hindi ka masaya? So lahat ay basically para sa ikatutuwa ng bawat isa. So dito ay ating pag-aaralan ang kaibigan o mga kaibigan na kung saan ay tumutukoy po sa ating pag-aaral. Of course, tumutukoy din ito sa ating Panginoon. So dito po ay binabanggit sa atin ang tungkol sa okay? So atin pong titingnan ang talata po, kung atin pong titingnan, ang talata po ay tumutukoy sa tatlong magkakaibigan. Kung ating pong babasahin muli ang Lucas 11 talatang 5 at hanggang 6, ay nangangahulugan po ito ng una, mayroong tatlong mga tao sa parable o sa talinhaga. Una, sinabi sa kanya, sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan? So, sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan? Na anong klaseng kaibigan ito? So, maaaring balangin na natin, isa na yon. Pangatlo, sumunod na mga tala, at paroroon sa kanya sa hating gabi at sa kanya'y sasabihin, kaibigan. May pangalawa ng kaibigan. No? At sabi rito, pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Sapagkat dumating sa akin na galing sa paglalakbay ang isa kong kaibigan. So may 3 kaibigang binabanggit po rito. The first person na nagsasalita o lumalapit. Pangalawa, yung second person na nalapitan. Pangatlo, yung third person na bisita po niyang dumating. So sa makatuwid, mayroong 3 kaibigan sa atin pong pag-aaralan. So ano kaya ang mga ibig sabihin ng mga kaibigan na tumutukoy dito? Bago po tayo pumalaot doon, tingnan muna natin ang background ng ating pinag-aaralan.
no? So dito po ay napakahalagang makita natin ang tungkol sa mga bagay na atin pong kinikilala o kaya'y mga pwede nating sabing mga kaibigan ng ating buhay. So, marahil meron kayong mga kaibigan na talagang kahit anong oras ninyo tawagin, ay nariyan siya. Kapag ka nag-chat kayo, sumasagot agad, 24/7, no? Para bagang kaya nga, yung iba nga meron silang mga network na more than 5,000 kaya gumagawa pa sila ng panibagong ng panibagong account kasi 5,000 na. So mas marami pang iba. So hindi na magkasya sa isang FB account. Pero ang binibilang doon actually ay yung mutual friendship mo. Mapapansin ninyo, bukod sa kung meron kang 5,000 kaibigan, meron doon tinatawag na mutual. Ibig sabihin ay talagang kahit na anong mangyari, lagi kanyang sinusubaybayan o kaya ay pina-follow yung mga sinasabi mo. And at the same time, kapag ka ikaw ay nag-chat sa kanya, tumutugon siya agad. O kaya ay laging tinitingnan ang iyong mga vlog. So, anong klase bang kaibigan ang tinutukoy o sa ating pag-aaralan sa ngayon? So, dito ay titingnan natin ang unang kaibigan, pangalawang kaibigan, at pangatlong kaibigan. Okay, so tingnan nga natin ito. So, sana kumain natin sa screen. Pero by the way, okay naman. Okay. Ayan. Natin ha. Okay. So dito, ang tanong mismo ay medyo mahaba, no? Yung tanong ay nagsimula sa talatang 5 natapos halos sa talatang 7. Pero bagamat sa ating talatang babasahin ay hanggang 6. Sabi po rito sa atin sa New Okay. Sa New King James Version, sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan pumunta sa kanya sa hating gabi at sabihin sa kanya, "Kaibigan, pahiram nga sa akin ng 3 na mga tinapay." So salitang Grego po ay tinawag po itong artos. Tinapay at sumunod nga roon ay yung pangatlo na binabagit sapagkat ang isang kaibigan ko, ayon, ay dumating sa akin sa kanyang paglalakbay at wala akong maihain. So ano kaya ang maisasagot nung kanyang kaibigang nilapitan? Pwede bang kanyang sabihin, "Huwag mo akong guluhin, ang pinto ko ngayon nakasara na at ang aking mga anak, ang buong pamilya ko katabi ko nang natutulog. So, wag mo na akong abalahin." Pero alam ninyo, hindi po matitiis marahil. Kaibigan eh. So, what are friends for? No? Ito yung mga kaibigan tinutukoy dito, hindi yung mga kaibigan lamang na nagiging kaibigan kapag may kailangan sa'yo. Ito yung mga kaibigan na kahit anong oras mo puntahan ay talagang hindi ka matitiis. No? Mahabang tanong pero madaling unawain. Siyempre, hindi tatanggi at tutulungan ka kahit anong sitwasyon mayroon ka. So meron man kayong ganong kaibigan? At mabibilang nyo kaya sa inyong mga daliri kung ilan po sila? No? Inihiling lamang sa atin ni Jesus na isipin kung paano nga ba gumigising ang isang kaibigan sa kalagitnaan ng gabi upang tulungan tayo sa isang pangangailangan. At ito, hindi mo pangangailangan minsan. Pangangailangan din ng isa mo pang kaibigan. Nakaranas na ba kayo noon na na merong lumapit sa inyo tapos wala kayong maibigay? So ang gagawin niyo, lalapit kayo sa iba para may maibigay sa kanya. So, 'di ba? Yung iba nangungutang dahil wala kang maipautang, mangungutang siya para may maipautang. So nakita niyo yung sitwasyon? Yun yung isang klase ng kaibigan na kakaiba. Gumagawa ng paraan kahit wala siya. At ipinagpapalagay niya na sa lahat tayo ay may kaibigan na hindi tumatanggi sa atin. Ngunit tutulungan tayo pagkatapos ng lahat. Hindi pa ito ang ginagawa ng magkakaibigan. No? Kaya nga,
minsan pa nga talagang pinatutuloy pa sa kanilang tahanan. Para saan pa nga kung hindi kayo magtutulungan, no? Hindi sa kabila ng simpleng puntong ito, iniuugnay natin si Jesus. Ang tanong na ng unang konteksto na inilarawan niya ang tao sa kwento bilang nangangailangan ng tinapay. Pansinin po natin mabuti. Saan ba nagsimula itong kwento na to? Nagsimula ito sa talatang 1, no? Kung saan ay kasama niyang mga alagad at tinanong ng mga minungkahi ng mga alagad, Panginoon, tulungan niyo naman kaming manalangin. So doon nagsimula po ang kwentuhan ng tungkol sa mga magkakaibigan. Sapagkat dito itinuro ng Panginoon kung kayo'y mananalangin ang ganito. Natala po sa talatang 2, kung kayo'y mananalangin sabihin ninyo, Ama namin, sambahin nawa ang inyong pangalan, naway maghari ka sa amin, bigyan mo kami ng aming mga kakanin sa araw-araw. So dito po ay tumutukoy ng daily needs ng isang tao. They have to live one day at a time. Kaya sa talinhagang ito'y tinuturo sa atin, una, upang himukin ang mga alagad na huwag matakot na patuloy na humingi sa Diyos sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. So alalahanin natin ang mga alagad, wala naman talaga silang bit-bit, wala silang dala-dala, at wala naman talaga silang pwedeng pagkakitaan sa kanilang pangangatal. Nais niya malaman nila na maaari silang magtiwala sa paghahanap sa Diyos upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pangatlo, so kung gayon, hindi ba ibibigay din ng Diyos? Kung ang isang tao nga, actually, pagka binasa niyo po yung talatang ito, kayo ngang masasama. Sabi, nagbibigay kayo ng pagkain sa inyong mga anak. Tanyo, kung gayon, hindi ba ibibigay din ng Diyos sa atin ang ating pang-araw-araw na tinapay o pangangailangan? Lalo na't inuutos niya sa atin na hingin ito sa kanya araw-araw. Ito ang ideyang isinasaisip o ipinaiisip sa atin ng Panginoon Jesus sa pagiging maliwanag na sagot niya doon sa katanungan na iyon. So, ang pangalawang yugto ang sagot sa talinhaga. Ito na ang sagot, no? Sa talatang 8 natin matatagpuan ang sagot ng ating Panginoon. Sinabi ko sa inyo, kahit na hindi siya bumangon. Minsan alam nyo, marami tayong paraan, no? Pag wala kang GCash, pwede mong sabihin, i-chat mo yung isa mong kaibigan, friend, pwede bang ibigyan mo ng ng 50 pesos na load itong si ganito? Wala kang load, no? Wala kang GCash, o walang load yung GCash mo. Pwede mong tawagan ng isang kapatid o i-chat ang isang kapatid na pwede pa, babayaran ko na lang later sa'yo. No, hindi ka na bumangon. Pero at the tip of your finger, nakagawa ka ng paraan. No? Ang sabi nga dito, kahit hindi siya bumangon at magbigay sa kanya dahil siya ay ikanyang kaibigan, ngunit dahil sa kanyang pagpupursige. Minsan naman, kahit naman kaibigan mo, matatanggihan mo talaga, di ba? Lalo na kung isang beses lang nagsalita. Hindi na umulit. Pero kapag garaw nagpupursige, sa salitang Grego ay anaideia, no? Parang isang idea, no? Anaideia, literal na kawalan ng hiya. Literally, alam nyo ba ang ibig sabihin nun? Kawalang hiyaan. Parang kapag meron nasa isang handaan, talagang pagka kumain ka, talagang bundok, no? At sasabihin, kain lang po kayo, walang hiya. Walang hiya-hiya. Minsan nabibiro po ako na ako po'y nahihiya talaga kapag po ako'y nakikikain. Pero nahihiya po ako pag nabusog na ako. So pag hindi pa ako busog, di kain lang. Pero pagka nabubusog ako, talagang sadyang nahihiya na ako, no? Ibig sabihin, tama lang, no? Tama lang na nakikain.
Pero dito sabi kawalang hiyaan. Alam niyo po, minsan parang ayokong gamitin yung ano yung meaning na yun Kasi parang pasukdol naman. Na inalis niya ang hiya. Kawa, parang ganito, mawalang galang na po. Pero alam niyo yung pagsasalita ninyo ng mawalang galang na po, lalo namang nakikita yung pagiging magalang mo, di ba? Mawalang galang na po sa inyo. Pero yun pala, yung mismong pagsasabi mo na yon ay nagsasabing magalang ka. Ganon din naman, maaaring sa tema na binanggit dito sa atin, babangon siya dahil nagpupursigi, no? Nagpapatuloy na lumalapit ang isang kaibigan. Sabi na sa iyo, ako inaantok na ayoko na sanang bumangon O, hindi ka nga bumangon pero pwede ka namang mag-text. O kaya, i-chat mo yung misis mo na nasa maaaring nasa ano pa. Dito nga hindi binanggit yung misis Ang kanyang mga anak lang ang katabi. Maaaring nando pa sa sala. Ma, pwede ba merong tao sa pinto? Meron daw kailangan. 'Di ba? Kapag ka gusto may paraan. Marahil ang pangunahing termino rito ay para mapag-unawa natin sa kahulugan ng talinhaga ay termino ng pagpupursigi. Yun po ay nasa New King James Version. Ang salitang Grego ay idea at kahulugan nito ay mahigpit na pinagtatalunan po ng mga eskolar kasi parang hindi raw bagay na gamitin kasi ibig sabihin parang walang yaka sa paglapit dahil lang sa pangangailangan ay parang inalis mo na yung hiya mo. Sa totoo lang po, pag hindi po natin inalis yung hiya natin, alam nyo ba kung bakit? Yung paglapit natin sa Panginoon at nakikita natin yung ating kalalagayan, wala po tayong katwiran, wala tayong kalinisan, napakarumi po natin sa Panginoon, talaga pong mahihiya tayo. Pero malibang alisin natin, hindi tayo makakalapit. Yun po yung marahil ideya na sinasabi rito na sa katunayan ay halimbawa po do sa New American Study Bible, ang salitang Grego na idea ay ginawa niyang translation ay meron pong salita ng consistency or persistence ay meron pong footnote na nagsasabing little shamelessness. Shamelessness. Isabihin, inalis niya ang kanyang kawalan ng hiya. Merong maliit na kawalan niya. Medyo, sa totoo lang, hindi po ako sanay gamitin. Pero yun talaga yung sinabi No? Sa kabilang banda, ang English Standard Version ay nagsalin ng ganito. Bilang sa salita po, impudence ang ginamit. Ngunit pagkatapos ay mayroong kasamang footnote na sinasabing persistence. Ayun, persistence. Pero alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng impudence dito? No? Alinman dito para bagang nagtatalong isip mo. Kasi may konting kahalayan o kaya'y kawalan na nga po ng galang. Nagdadala ba ito ng ideyang pagpupursige na mayroong pagtsatsaga? O tingin ko ang ESV, Study Bible, ay gumagawa ng isang magandang gampanin dito ng paglalatag na persistence. This is against normal procedure. No? Patulad ni Sakeo, no, talagang inakyat pa niya yung puno, no? Yung sa pagdadala doon sa isang may sakit, talagang sinira pa yung bubungan, 'di ba? Nangangahulugan dito yung salitang anaideia sa Grego ay ginagamit po ito sa New Testament sa lahat pang ibang kilalang gamit ito sa sinaunang panitikan. Ang terminong pong ito ay nangangahulugan ng kakulangan ng pagiging sensitive sa mga normal na bagay o kaya'y mga yun nga po, sa nararapat. Ano bang nararapat? Ika nga raw po kapag ka-emergency o kaya sa panahon ng mga kagipitan, talagang nawawalan ka na ng hiya. Kailangan mong lumapit. Yung mga taong mga mahiyain, magugutom at mamamatay sa gutom. Pero yung mga taong mayroong pong talagang aalisin na yung hiya niya. Ang term na ginagamit po dito ay kawalang galang
at pagiging walang aidos o kaya'y walang paggalang o walang pagiging maginoo kahinhinan. So, ang kawalang galang kung gayon ay nagpapahiwatig na ang isang kaibigan ay walang kumbaga yun yung closeness nila eh. Sa isang magkaibigan wala ka ng tinatago. Pati yung pagiging garapal mo ay hindi na nalilingid, 'di ba? Kasi ika nga minsan kapagka medyo nagpapakipot ka pa eh, sasabihin sa'yo, "Huwag kang ganyan kumilos, hindi ako sanay, hindi ka naman ganyan." 'Di ba? Nahihiya ka pa. Dito ka na nga nakatira, nahihiya ka pa sa pagkain mo, 'di ba? Kumbaga kilalanan nila isa't isa. Siyempre, ang kapitbahay ay ibibigay sa kanya ang anumang kailangan, lalo pa nga kung ito'y isang kaibigan. Pero alam niyo ba, doon pa lamang sa kahit hindi nga raw po magkaibigan, yung pagiging hospitable sa lugar na yaan ay napakahalaga. Isang malaking kahihiyan na kapag merong lumapit sa iyo ng pagkain at wala kang tinapay. Yun na nga, kaya nga dito binigyan diin pa ang isang kaibigan. So, kaibigan niya yung lumapit, yung ang stranger na lumapit sa iyo, isang malaking kahihiyan po na hindi ka makapagbigay ng tinapay. Kung kaibigan mo pa, di lalo na. So, ang puntong ito ni Jesus ay kung ang isang tao ay tutugon sa kanyang kapwa, sa ganoong paraan kung gayon ang Kristiyano ay dapat na matapang na humarap sa Diyos sa anumang pangangailangan na kanyang kinakaharap. Lalo pa kung ang ating paglapit ay paghingi ng tawad. Una, ikaw naman ang gumawa ng masama o kaya gumawa ng kasalanan. Walang iba. No, walang ibang sisisihin. Kaya dapat maging malakas ang loob mong lumapit. Yun nga lang po talaga kapag kami kasalanan tayo, nagtatago talaga tayo. At hindi talaga tayo makita. Bakit? Nagtatago nga. Dahil ang Diyos ay higit na mapagbiyaya. Tingnan natin yung positibong bang meron ang Diyos. Mapagbiyaya, nagmamalasakit kaysa sa sino mang tao sa atin. Naniniwalang ilang iba na ang interpretasyon na ito ng idea ay nangangahulugang pagtiyatiyaga, no? Alam niyo yung endurance, yung bang kahit mahirap, kahit kahiya-hiya, kahit na ano pang sabihin ng ibang tao, gagawin mo. Bakit? Kasi walang ibang paraan kundi yun lang. Kahit na walang iba pang kilalang paglitaw sa kahulugang ito, ang gayong pagbabasa ay akma sa konteksto. Gayon may dahil ang mga susunod na talata ay nagbumungkahi, binibigyang diin sa talatang 9 halimbawa hanggang 10. Ang mga mananampalataya ay kailangang patuloy na maghanap, magtanong at kumato, no? Ang mga hindi naghahanap o hindi humihingi, hindi makasusumpong, hindi makatatanggap. At yung kumakatok, hindi mapagbubuksan. So ang parehong idea na ito ay isang uri ng kawalang kahihiyan. Alam ko hindi kayo sanay sa binanggit na ito. Pero sige, gamitin na natin yung pagpupursigi. Sa iba ay pagiging makulit, no? Paulit-ulit. Na para bagang yan ay anong tawag doon? Para siyang yung kulugo? Ay talagang kahit na tanggalin mo na, naroon at babalik pa rin. Kaya't bagamat ang salitang Grego ay talatang literal na nangangahulugan nito, ay nagpapatuloy kung anong uri ng taninhaga ang ibig sabing ipahiwatig sa atin ng Panginoon. No? Anong uri ito kaya ng taninhaga? Ito yung kung tawagin ay marami, ay yung una, gaano pa ba ang taninhaga? Yung salitang gaano. No? Tingnan ninyo. Sa kultura nila, pag merong lumapit, kahit hating gabi ba, at humingi ng tinapay, dapat mong bigyan. At ang mabigat pa nito, kahit nga yung masamang tao o kayo nga na masasama, pag humingi ang inyong mga anak ng tinapay, bibigyan nyo ba ng lason? Gaano pa ba ang isang kaibigan? 'Di ba? Kaibigan yun eh. Pero hindi po natapos doon ang argumento.
sapagkat doon ay hindi po lamang hospitality ang tinutukoy dito, kundi yung pong pamamaraan sa karaniwang hermeneutika ng Hudyo ay yun pong malakas na emphasis o elemento na gumagawa sa tahasang layunin. Bakit pa sinabi ang talinhagang ito? Yung pangalawang argumento ay, how much more? Gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit? Kita niyo yung emphasis dito? Inunti-unti po yung kwento mula sa panalangin na kung kayo'y mananalangin ay ganito. Give us this day our daily bread. And what does it mean to believe that your bread will be available daily? So nakita niyo, dito tinitingnan din yung pananampalataya ng kaibigang lumapit sa kaibigan. Na kahit wala, gagawa pa rin ng paraan. No? Kaya nakita niyo yung tatlong klase ng kaibigan dito. Yung tunay na nangangailangan, wala siya kahit ano. Yung isa, ay wala rin siya eh. Pero ang ginawa niya ay may paraan siya. Dahil kaibigan nito, hindi pwedeng tagihan. Sabi nga po rito, dapat bigyang kahulugan. Ayon sa talatang 5 hanggang 8, yung kabanatang 11 ng talinhagang ito, dapat siyang bigyan ng kahulugan. Parang si Apostol Pedro, sabi doon, nagtataka pa siya. Ibig sabihin ng pangitain na yun. Sabi nga po sa talata samantalang siya'y natitidihang totoo kung anong ibig sabihin ng pangitain ay dumating. May dumating. O kita ninyo? Ibig sabihin, mayroon din ideya o kaya'y kasunod na mga halimbawa para mas maintindihan natin. Kung ang isang tao ay maliwanag na bumabangon sa kaligitnaan ng hating gabi upang ibigay ang kahilingan ng kahit isang masungit na kaibigan, hindi ba higit na sasagutin ng Diyos ang inyong kahilingan? So, dito, pinakikita sa atin kung anong klaseng kaibigan ang ating Diyos. Na si Jesus ay naglalayo ng gayong kahulugan ay magiging malinaw sa kanyang aplikasyon ng talinhaga na kung saan ay ibabaling natin ngayon ang ating pansin. So paano ito ilalapat ng talinhaga? Sa versikulo 9 hanggang 13, dito po binanggit yung mga talatang nagsasabi ng ganito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, 11, 9 hanggang 13. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi man siya bumangon dahil sa kanyang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng isang kaibigan dahil sa pagpupumilit o kaya dahil sa pagpupursige nito. Hindi po ba? Minsan nayayamot na tayo. Kahit ayaw nating magbigay para lang matigil siya, bibigyan natin siya. Makulit eh. Naalala ko tuloy ang isang dalaga na nililigawan. Para lang wag nang sumunod sa kanya. Sabi nung lalaki, titigil lang ako. Sagutin mo lang ako. Di kahit ayaw nung babae, sinagot na siya. O di tumigil ka yung lalaki, di natapos yung problema. Diba? Hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil napakakulit. Sabi nga walang matintimang birhen walang kapag sobrang tiyaga natin, kahit hindi ka gusto, magugustuhan ka na lang. O mapipilitan kang gustuhin. At sa bandang huli, ay talaga naman dapat ka pala talagang pwedeng ibigin. Kaya yung imperative, present active imperative na ay theo, ay nagbibigay sa atin o sa iyo na hanapin ang present active imperative na say theo ay nangungulugan na makikita mo, kumatok. So, yung sabihin, presently, kumatok ka. No? Na ito'y, pagbubuksan ka. So, kapag hindi ka naghanap,
wala kang masusumpungan. Pag hindi ka kumatok, walang magbubukas. Yun ang binibigay sa ating diin dito. Kailangang maramdaman mo ang pangangailangan. Kasi kahit gusto kang iligtas ng Diyos, kahit gusto kang tulungan ng Diyos, kung hindi ka magsasabi, irirespeto ng Diyos ang hindi mo paglapit. That's how important it is. No? Hindi ka, kasi alam nyo, sa totoo lang, yung bang tutulungan ka, minsan masama rin ang loob mo eh. Bakit? Ayaw mo na pinakikialaman ka. Bakit? Kasi hindi mo nararamdaman ng pangangailangan tapos tutulungan ka. Hindi ko ba kaya to? Para ako'y tulungan mo? So nais ni Jesus na tayo'y maging palagiang lumapit. No? Kahit alam na ng Panginoon ang ating pangangailangan, dapat lalapit tayo lagi. Kaya nga daily eh. Pwede ka bang humingi pala ng pangsanlinggo, di ba? Bakit daily? Kasi ang daily basis, you can live one day at a time. Ang pananalangin ay dapat lagi. No? Pananalangin mayroong matinding damdamin. Bibigyan din natin ng din ito. Mayroong matinding damdamin ng pagpupursigi ay makikita sa 2 talatang ito. Bakit? Una, paggamit ng kasalukuyang parang pautos na sa bawat pagkakataon ay direct dito, no? Merong ika nga sa panahon daw ng krisis, wag ka nang makiusap o mga kababayan ko, ipinakikiusap ko po sa inyo na lumabas na po kayo ng bahay kasi may sunog po. May makikiusap ka pa ba? Sasabihin mo talaga, lumabas na kayo diyan. At kung pwede lamang, talagang iyong hahawakan sa kamay at ilalabas mo sila. Patuloy na maghahanap, patuloy na kumakatok. Sa pangalawang bagay ay ang pag-unlad o kaya yung pagbibigay diin, intensity ng paglalarawan ng aksyon. Unang pagtatanong, pagkatapos ay naghahanap, pagkatapos ay kakatok. So, sa pagninilay-nilay ng 3 pandiwang ito, iminumungkahi po ng isang manunulat kung ang kanyang ina ay malapit at nakikita. Pag malapit at nakikita ay nagtatanong siya kasi nandyan lang siya. Katulad ng mga apostol, mga alagad, nung makasama siya sa bundok po, no? Na tinanong siya, Panginoon, kailan ba ang pagdating? O ano ba ang palatandaan ng iyong pagdating? Hindi pa nga siya umaalis, yun ang pagdating at pagbabalik ang pinag-uusapan. So nagtatanong siya. Tulad ng isang bata, no? Yung aking anak yung panganay ko, napakapalatanong niya nung bata siya. Ay minsan nga, sa dami ng tanong, talagang sasabihin ko, pwede bang doon ka muna? Kasi may ginagawa ako. Di ba? So, nariyan na nga, nagtatanong. So, kung hindi siya ay, sabi nga rito ay, kung hindi naman siya nakikita, ay naghahanap. Hinahanap ka. Nasaan si Papa? May tatanong ako. No? Habang kung siya naman ay, halimbawa ay alam mo namang naroon sa isang lugar, ay kakatukin mo. Talagang persistent no? Ikay consistent na naghahanap, kumakatok. You are there to converse with your God when you are near. And you will seek Him when you don't see Him. Yet, you will knock at the door when you know na nariyan naman siya. Kaya, patuloy tayong nagtatanong, naghahanap, at kumakatok. Dapat tayong magpatuloy at maghanap. Alam nyo, tagal na natin naghahanap ng lupa, di ba? At hanggang ngayon, nananalangin pa rin tayo. Kahit na nga sabihin na natin para bagang abot kamay natin, nananalangin pa rin tayo. Bakit? Yun yung tinatawag na persistence Kailangan nating maging aktibong humahanap ng ating hinihiling. Hindi po pwedeng wala tayong gagawin. Patuloy tayong kumakatok. Inaasahan natin ito at karagdagang aksyon. Hindi po ito nangangahulugan na wala tayong pananampalataya. Ang ibig lang sabihin nito ay talagang lagi tayong nakakabit o nakadikit doon sa ating kaibigan. Diba? Kahit nakakatabi na tatanungin pa, mahal mo ba ako? Diba? Pinararamdam na nga sa yung mahal ka, tapos tatanungin pa. Tapos kapag kung sakali ba akong namatay, anong gagawin mo? daming mga,
What if? So inilalarawan dito ang patuloy nating paglapit. Alam niyo po, isang halimbawa nga po, alam niyo yung ating lupang inaasikaso. Sa loob ng isang araw, mayroon pong mga 4 na taong laging tumatawag sa akin. At hindi lang isang beses. No, minsan 2 beses, minsan 3 beses. Iisa lang naman ang tanong minsan. Kumusta na ba yung ating lupa? So, ano na po ang development? Ang totoo, nag-chat na ako kanina umaga o kagabi na ito po ang ating development ngayon. Pero kinabukasan, yun pa rin ang itatanong. Why? That is persistence. Hebrews 11:6, ngunit kung walang pananampalataya, imposibleng kalugdan siya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya ang tagapagbigay ng gantimpala sa mga masikap na humahanap sa Kanya. So sa paglalapat po natin, kailangan nating nais nating makita, nais niya na ipakita sa atin, tayo ay magiging matyaga at kailangang naghihintay. Ano yung na-realize ko, ang Seventh-day Adventist, lagi na lamang nagpe-prepare at naghihintay. Sa loob ng 7 araw, nagpe-prepare tayo sa 6 na araw para pagdating ng Sabado, handang-handa tayo. Pero totoo, nalilate pa rin tayo. 'Di ba? Ganon din sa second coming. Sana, huwag tayong malit. 'Di ba? Kaya nga ang ginawa ng Panginoon sa huling araw, before the second coming of Christ, merong outpouring of the Holy Spirit. Kailangan, even before that, na mangyari yung second coming, handang-handa ka na. So, ang tala na ito ay nagpapaisip sa atin ng pinagdarasal mo ay maaaring magpakita kung anong pinakamahalaga sa iyo. Ano bang pipiliin mo sa pagdarasal nang magpapakita ang Diyos sa iyo? Kung ano ang pinakamahalaga sa iyo, ipapakita ng Diyos yan. Like Jacob sa ating pinag-aralan sa mga nakaraan, di ba? Dahil sa kanyang persistence, nakuha niyang birthright. At yung kanyang first love, ay talagang nakuha niya rin. Pero imagine, 14 years. And that what we call persistence. When Jacob met Rachel, he kissed her and he lifted up his voice and wept. Alam niyo yung naalala niya kung paano yung pinaghirapan niya. At yun nga no pain, no gain. Alam niyo yung mga working students sa AUP, inaabot sila po yung mga nagiging summa cum laude. Summa 10 taon sa pag-aaral. Yung iba po magna 9 years po bago makagraduate. And that is persistence. Kahit mahirap, tuloy pa rin. Kahit nakakaiyak, tuloy pa rin. At talagang it may be unpopular to other people, your decision is unpopular and yet worth waiting for. Bakit? Kasi pag natanggap mo yun, grabe. Ang pangako ng Diyos, ibibigay niya ang tanong, magtitiwala ka ba? Na kahit parang imposible na. O hindi parang imposible talaga. Kilala mo ba ang Diyos? Di ba siya ang Diyos ng imposible? Nangako ang Diyos, ibibigay talaga. Marami sa ating mga panalangin na walang pag-iingat ay hindi sinasagot. Bakit? Kasi ang unang dahilan, hindi naman talaga tayo naniniwala. O kaya parang okay lang naman sa atin, tanggapin, sagutin o hindi. Kapag huminto ka sa pag-iisip tungkol dito, maaaring ito'y hindi ka talaga convicted doon sa hinihingi. Sa kabilang banda, marali dapat pang tanungin ng bawat isa sa atin ang kanyang sarili. Ano kayang tanong? Ang mga bagay ba na pinagdarasal ko ng masigasig na paulit-ulit pa nga ay sumasalamin sa kung ano ang higit na pagkakilala mo sa Diyos? Dapat yun ating makita. Ang aking Diyos, hindi siya bumibigo. Pag sinabi niya, ipagkakaloob niya. Lalo pa sa paghingi ng tawad, kapatid. Ano pa ba yung mga idinadalangin natin? Alam nyo, minsan madaling magsabing pinapatawad na kita.
Pero idinadalangin nyo ba na, Panginoon, alisin nyo na po yung galit sa akin? O kaya, alisin nyo na po yung pananalitang pinatatawad na kita, wag lang tayong magkita. Pwede ba idalangin din natin yun? Panginoon, kahit makita ko siya, bigyan niyo ako ng damdamin na na hindi na ako mag-iisip ng kung ano. 'Di ba? 'Yun ang totoong restoration. 'Yun ang totoong reconciliation. Come what may. Basta sinabi ng Panginoon, bibigyan kita ng bagong puso, bago talaga 'yan. Hindi pusong naghihinanakit pa rin. Kung ang isa sa ating mga anak ay magkasakit, 'di ba nagdarasal tayo ng walang tigil? Kahit na nga nasabi natin kanina, sinasabi pa uli natin. Kung tayo nga ay may problema sa pananalapi, 'di ba tayo umaasa? At kung tayo ay umaasa sa isang promosyon, ah, mayroon tayong kinakaharap. Minsan sa ating paglapit, talagang hiyang-hiya man tayo pero nakakalapit pa rin tayo. Minsan nakakatakot yung boss natin pero dahil sa kailangan, pupunta tayo sa kanya. Eh ang Diyos ba nakakatakot? Dapat ba natin talaga siyang katakutan? Oo, totoo. Dapat tayong tumayong balahibo natin sa kanya. Bakit? Maluwalhati siya. Hindi tayo karapat-dapat. Pero aalisin natin ang hiya na iyon. Aalisin natin ang pagiging timid nating pagkatao. Bakit? Kasi mas matindi ah, ugali ng Panginoon na tayo tutulungan kahit ano pa tayo. Tayo ba ay humihingi, umahanap at kumakatok? Para sa isang dalisay na pag-iisip, patuloy ba tayong kumakatok sa espiritu ng pagpapatawad o pag-alis ng galit sa mapanuring espiritu? Mga minamahal ko mga kapatid, dapat tayong magtiwala sa ating Diyos at sa ating pagdarasal naway ating panghawakan ito. Binigyan din ito ni Jesus ng tatlong magkakaibigang paraan. Inulit ang kanyang lahat ng dalawang beses, no? Tatlong magkakaibigan pero dalawang beses na ginamit. At hindi lang 'yon, mula sa kabanata 1 ng Lucas 11, ito'y doon sa mga parable na 'yon ay tumutukoy sa persistence, pananalig na tayo ay tutok din o tayo ay pakikinggan ng Diyos. Tanong, kung binabangon na ito ang isang napakahalagang tanong, sasagutin ba ng Diyos ang anuman at ang lahat ng mga panalangin sa mga paraan natin? Sa paraan kaya natin ito dahil sa ibibigay niya? Ibibigay ba niya sa atin ang anumang hilingin natin sa kanya hanggat patuloy tayong humihiling? May tila hindi mabilang na pangalanan ito o angkinin. Pero dito ang agarang konteksto ay nagpapahayag na itinuturo ni Jesus sa mga disipulo kung paano manalangin. Paano po ba kayo humingi? Nung tayo po'y mga bata pa, ano merong mga tagpo, ewan ko kung nararanasan nyo to. Pagka gusto kong ah, pagka gusto ko pong sumama sa aking nanay, siyempre magsasabi ko, "Nay, o inang, pwede po ba ako sumama?" Eh, talagang sasabihin, "Hindi po pwede." Alam niyo minsan ang gagawin ko, naglulupasay ako't umiiyak sa gilid ng kalsada at walang magawa po ang aking inang, isasama na rin ako, 'di ba? Ewan ko kung nakakaranas, bagay iba na yata ang mga bata ngayon, pero noon po talaga nangyayari 'yon. Kaya nga sabi sa panalangin, no, sa 2-4, Ama namin na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong pangharian, gawin ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. At ang kaloobang ito at kaluwalhatian ng Diyos ay dapat nang pangunahin sa ating pananalangin. Tingnan niyo mabuti ha. Hindi po gagawin ng Diyos dahil sinabi natin, kundi nakita natin ang kalooban niya mismo. At yung kalooban niya ang dapat mangyari. No? Sa pangatlong talata, ibigay mo sa amin sa araw-araw ang aming pagkain. At
Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad din namin ang bawat nagkakasala sa atin. Nakita niyo po yung na mismo binago na tayo, nabago na tayo, bago pa man magkaroon pa ng iba pang pagbabago. Huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Kaya ang lahat ng mga panalangin ay dapat nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos, no? Dapat nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos at ang pagsasakatuparan ng kanyang kalooban. Hindi yung kalooban natin, kundi ang kalooban niya. At alam niyo ba kung anong ibig sabihin kapag sinabi in your name? Ang ibig sabihin ng katumbas po noon, in your will. No? Na kahit tayo ay nanalangin para sa ating sariling pangailangan, in your name, in your will pa rin. Ito ang uri ng pagdarasal na nasa isip natin si Jesus na hindi po natitinag sa kanyang kalooban at laging tama at nasa sa panahon ang kanyang pagsagot. Isinasaalang din po ang mga tala mula sa Santiago na nagsasabing kung nagkukulang kayo sa kaalaman o karunungan sa talatang 5 ng Kabanata 1, humingi sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng sagana, walang panunumbat, ito'y ibibigay sa inyo. So malinaw na itinuturo ni James ang mga bagay na ito. Doon din po sa talatang 2 hanggang 3, ngunit wala ka ba? James 4, 2 to 3. Ngunit wala ka dahil hindi ka nagtatanong. Kayo'y humingi at hindi tumatanggap sapagkat kayo'y humingi ng mali. Ayun naman pala eh. Pag mali, hindi talaga yan ibibigay. Mali eh. Alam niyo po sa board meeting, ang mga pinag-uusapan natin karaniwan naman, hindi po natin pinag-uusapan o pipiliin ba natin itong mali o itong tama. Hindi po natin pinag-uusapan yun. Pag mali, mali talaga. Ang mga question natin lagi, tama. Kaya lang, tama, mas tama, pinakatama. Di po ba? Yun po yun. O kaya, napapanahon, mas napapanahon. Kaya minsan, wait lang yung iba. So, hindi po sumasagot ang Diyos sa mali. Mali eh. Pero matakot ka, baka kahit alam mo ng mali at hinihingi mo pa, ipahintulot pa rin niya. Mas mag-ingat po tayo. Ang panalangin ay pagsuko sa kalooban ng Diyos at pakikipagtulungan sa kalooban niyaon ng Diyos. Kapag ka nananalangin tayo na talagang maisasakutuparan ng Diyos, ang layunin ito ay ang pagtubos sa ating buhay mismo. Yun ang paglaanan natin ng pansin. Hindi ang mga pangsamantalang bagay na ating hinihingi. Kaya nga pagdating sa paghingi ng tawad ay talagang gagawin ng Diyos ang pagpapatawad agad. Dapat tayong magtiwala na sasagutin ng Diyos ang ating panalangin at sa paraang pinakamainam para sa atin. Hindi man minsan magandang tingnan sa ibang tao, tulad ng ginawa ni Jacob, no? Pero nagtagumpay pa rin siya. Hindi man magandang tingnan at malaking kahihiyan sa isang lalaki na manilbihan ng ganung katagal, pero nagpatuloy pa rin siya. Talagang ganun ang pag-ibig eh. Hindi raw tumatanda. Yun pa rin ang kanyang damdamin. Kung humingi siya ng isda, sabi nga rito, kung ang isang anak nga na lalaki ay humingi ng tinapay sa sinumang ama sa inyo, bibigyan ba niya ng bato? Humingi ng isda, bibigyan ba niya ng ahas? O kung humingi siya ng itlog, bibigyan ba niya ng alakdan? Dito nga, ginamit na ng Panginoong Hesus ang mga salita na kakaiba. Alam niyo po ba, kung kayo nga na masasamang tao, binibigyan ninyo kung anong kailangan, gaano pa kaya ang ating Ama sa langit? Mga minamahal, much more, how much more our God, our Father in heaven, our Father who are consistent in giving and forgiving, our Father who is consistent in providing. Hindi tayo magkukulang kung atin siyang pagkakatiwalaan.
where the disciples asked, Lord, teach us to pray. Mga kapatid, kaya pala hindi tayo napapakinggan, hindi nangyayari. Hindi natin alam kung papaano manalangin. At hindi tama ang ating pag-iisip sa ating mga dinadalangin. Mga kapatid, magpatuloy tayo. It may seem impossible, but because God promised and God is the God of promise, it may seem impossible. Remember, God is the God of impossibility. What are friends for? Kung ang Diyos ang iyong kaibigan, matitiis ka ba niya? Kung ito rin ang inyong pagpapasakop sa Diyos, isuko na natin ang buong pagkatao natin sa Kanya. Ang Diyos ay kaibigan natin. Aalisin natin yung hiya. Hindi naman para maging walang hiya. Aalisin natin. Alam nyo, kasi sa totoo lang, talagang nakakahiya ang ating kalagayan. Malibang makilala mo ang Panginoon na isang Panginoon na tumatanggap anumang klaseng pagkatao meron tayo. Gaano mang kasama tayo. Malibang makilala natin ang Diyos na mapagpatawad at mapahinuhod. Hindi tayo lalapit sa Kanya. Let us all be persistent enough. And here are the patience of the saints. So be consistent, be persistent. God will answer our prayer. And we can learn from that point of view what kind of prayer warriors we may become. Salamat. At nawa ay naunawaan natin ang isang marubdob na paglapit sa Panginoon na hindi tumitigil at laging nananampalataya. Nawa, ito rin ang iyong pasya. Kaibigan, meron tayong isang kaibigan na laging naghihintay lang sa atin sa panahon ng pangangailangan o hindi pangangailangan. Tandaan natin, meron ang kumanta, asahan mong mayroon kang kaibigan, laging tapat sa'yo. Laging tapat sa'yo. Baliktarin mo man yung salitang tapat, tapat pa rin siya sa'yo. Ito po ang ating dalangin.